Hindi lamang ang paggamit ng mga makinang nakapaloob sa idaraos ng mock elections ngayong araw. Tampok din mga kabombo sa election testing ang data transmission. Masusubukan ito sa ilang napiling lugar sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Kaugnay niyan, narito ang mga pahayag ni Attorney George Erwin Garcia, ang chairman ng Commission on Elections. Ng lahat ng sistema natin, OVCS sa Singapore. At the same time, yung pong transmission ng results sa mga lugar na mga walang signal, katulad sa Sulu at doon po sa may bandang area ng Mountain Province at iba pang lugar sa ating bansa. Inaalam din natin kung pag nag-integrate ba, halimbawa, binilang ng machine ang balota, yung bang balotang yan ay matatransmit yung result, yung suma total, using the transmission equipments ng ating provider. Mako-consolidate pa yan sa isang area. So, for the first time, masusubukan po sa buong bansa, at least sa mga critical areas, yung lahat po ng sistema na gagamitin natin para sa darating na halalan. Bahagi yan ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Magbabantay din para sa halalan ng mga election watchdog at iba pang observers. Pero hindi lamang inaalis ng COMELEC ang posible na magkaroon talaga ng ilang sablay para sa mock elections. Mas mainam nga umano na ngayon pa lang ay malaman na mga weakness o kahinaan ng proseso ng eleksyon upang ma-address na ito pagsapit naman ng mismong election day. Samantala, nagpasalamat naman ang Commission on Elections sa broadcast industry para naman sa mga inisyatibo para yan sa information campaign na ginagawa ukol naman sa halalan. Kabilang din sa binabantayan ng poll body ang mga dinaraos na debate at candidates hour at hangad umano ng poll body na mabigyan din ng tsansa kahit yung mga lesser-known candidates upang sila naman ay marinig din ukol sa kanilang mga plataforma at yan ay sa panahon ng kanilang pangangampanya. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Chairman George Erwin Garcia, ang pinuno ng Commission on Elections. Na hindi COMELEC ang magpapadebate. Dapat ito ay padebate ng ating mga istasyon ng radyo, telebisyon. At makikialam lang ang COMELEC upang siguraduhin na ito ay fair and just to everyone. At makikialam lang ang COMELEC, mag-i-issue kami, willing kami mag-issue ng kahit na anong resolusyon. Masigurado lang na pantay-pantay ang oportunidad para sa mga kandidato, anuman po ang partido o walang partido, ano man ang pinapaniwalaan o walang pinapaniwalaan, basta dapat merong equal opportunity na makipagdebate. Inaasahan mga kabombo na idaraos ang mock election sa kabuuan ng maghapong ito at yan ay magsisimula ngayong umaga at inaasahan naman ang ilang mga proseso na isasagawa rin hanggang mamayang hapon para naman sa data transmission. Layunin ng mock elections na ito na masubukan ng mga makina kung gumagana ng maayos at kung nakakapag-transmit ng data mula sa malalayong lugar kahit na sa bahagi ng Sulu. Inaasahan nga ang team ng Commission on Elections na magtutungo sa malalayong lugar kahit sa areas na walang signal ng telecommunication companies upang magamit pa rin ang mga proseso na isasagawa sa halalan.